Hello future home buyers in Ilocos and shoutout po sa lahat ng home buyers dito sa 3-lane residences kasi ito na yung update. Ito na yung construction status. As of today, June 3, 2025. So makikita nyo naman, ang dami na nakatayo. Andito na siya, ang lapit niya na sa gate. Shoutout again, especially sa aming mga home buyers dito sa 3-lane residences, nagtiwala sa amin. From reservation day, documentation, and house turnover na. Malapit na tayo, di ba? Sa mga naghahanap naman po ng 3-story dito sa Imus, Cavite, may available pa po tayo rito. So ayun mga kabahay, sabay-sabay tayong mag-update. Ayan po, site update nga tayo today dito sa 3-lane residences. Sa 3-lane residences po is located dito sa Bukandalawan, Imus, Cavite. Naghahanap ka ba ng 3-story townhouse na near ready for occupancy na? Kung makikita nyo naman, may available pa tayo dito. Near ready for occupancy na kasi patapos na po or malapit nang makumpleto yung pagtatayo ng bahay natin dito or pag-construct ng mga units dito sa 3-lane residences. Kung makikita nyo naman, ayun yung mga poste ng Meralco. Papunta na po siya sa loob. So inaayos na rin po yung mga linya ng poste ng Meralco natin. So sa mga buyers namin nagtiwala sa amin dito, baka this month or this year po, kontakin na tayo ng developer which is Charles Builders para mag-update ng mga docs natin for pag-ibig housing loan po. Okay po, kung makikita nyo, ayun po yung perimeter fence natin. Sa harap naman natin, kung makikita nyo, painted na siya. As in may mga pintura na bandang gitna naman. Ayan po, kino-construct na rin siya din. Kagandahan, gawa ng bahay natin dito. Isa conventional po. Then yung entrance gate natin, halos patapos na po yung entrance gate natin, andon. Then sa drone shot naman natin, nakita naman natin, di ba, yung pinaka actual na status ng ating mga units, di ba? So ito, kung makikita yung block na to, ito po yung tinatawag natin is block 4, block 5, so nakatayo na po iyan. Di ba? Ang ganda. So next natin tatayo dito, yung near gates na siya, which is yung block 2 and block 1 po. Okay po? So yan po. Dahil sa may available pa nga po tayong inventory dito, papasukin pa natin ang model house actual turnover para makita nyo sa mga naghahanap pa rin ng 3-story or near ready for occupancy dito sa Imus, Cavite. Tara po, house tour tayo. Hindi nga maaari na hindi natin ipakita sa site update natin sa 3-lane yung ating model house. Sa mga nag-aabang pa nga rin dito sa 3-lane, may available pa po tayo na near ready for occupancy. Sa 3-lane residences is mayroon 50 square meter na loft area and the house area is 94 square meter. Provision po siya 4 to 5 bedrooms and meron po siyang 3 toilet and bath, of course. 3-story townhouse. Tara po, check natin. For our 3-story townhouse, once 3-story townhouse, may mga fences na po yan. So may concrete side fence na po tayo both sides. So yung car garage natin is roofing na lang yung kailangan natin para magkaroon tayo dito ng safety yung ating sasakyan. Then pagpasok natin, may outlet din po tayo doon para sa ating vacuum for our car garage kung dito tayo maglalagay ng labahan, di ba? Then yung kulay, kung may gito naman kulay, modern din. Di nga lang po tayo makakapamili ng gusto nating kulay. Check po natin. Pasukin natin. Dahil conventional nga yung gawa ng bahay natin, which is traditional way, may makakapal na poste, may mga biga, and syempre, hollow blocks yung gamit natin dito. Sa ceiling natin, lahat po yan is steel decking po. Yun naman yung kagandahan dito. So modern na rin po. Pasukin natin yung loob. This is our actual turnover. Once we say actual turnover, ito na po yung deliverable unit. Once we deliverable units, ito na po yung nare-receive na bahay or unit ng mga home buyer na mag-a-avail po ng property dito. Sa harapan natin, is sliding window siya, then aluminum frame na rin po yan. Sayang, hindi ko dala yung panukat ko. Pero sa mga old videos natin, nasukat natin to, which is ang lawak niya nga. So napaka-spacious.
Sa mga naghahanap, may malaking pamilya kayo, 3-story townhouse, ito po yun. Napakalapit sa Manila nito ni 3-story townhouse. Napakalapit sa Cavitex and Calax. Okay po? Poste, kung makikita niyo yung poste dito, makikita niyo yung biga sa ceiling natin, steel deck, napakatibay ng gawa ng bahay. Ang tawag po din sa turnover namin nito is a basic finish turnover. Pag basic finish turnover po, may pintura po yung wall, pero wala po siyang tiles. May pintura din po yung ceiling, pero wala po tayong partitions. Okay po? Kitchen countertop namin for our kitchen countertop. Dito siya located. May faucet and stainless steel na rin po during the turnover. Also, painted na rin po yung ating natin. So, pinturado na po yan. May outlet na rin po tayo naka-ready dito sa outlets natin. So, pwede natin yung gamitin for our, like for example, maglalagay tayo ng ating mga appliances. Di ba po? So, for our service area, sira yung pintuan natin. So siguro pasukin lang natin sa kabila natin sa dress-up unit. May 1 toilet and bath tayo, 3 toilet and bath po tayo dito sa taas, pangalawa sa baba, and pangatlo dito. So lahat ng floors natin is meron toilet and bath. For our toilet and bath, complete accessories po yan, water closet, lavatory, and our shower head and faucet. So di lang natin papakita, may tao po kasi doon sa CR. Then wrap din po yan, turnover natin, wala po siyang tiles, also wala po siyang paint. Meron din po tayong ventilation dito sa toilet natin. Second toilet na ba talang pampakita natin? Tara po. For our staircase naman, sa staircase natin, lahat po yan sementado hanggang pangatlong palapag. Railings natin is a tubular. Tara po. Okay po. Dito sa second floor, kung makikita nyo naman, napaka-spacious ng second floor natin. For our second floor, kaya po dito ang 3 bedrooms. Sa dress-up unit, later makikita nyo paano siya din-distribute yung layout for our second floor and third floor. For our second floor, on ang tape window and sliding window po yan. So combination po siya. And may mga outlets na rin po tayo naka-ready rito. Each rooms, like for example, 3 bedrooms ang gagawin natin. Yan po, meron na po mga naka-ready na outlets natin. Dito kung ano yung nakita nating biga, nakita nating poste sa ground floor. Sa second floor, makikita nyo rin yung poste na ganyang kakapal, yung biga na ganyan din kakapal. And sa second floor po is steel decking din po tayo dito. Ito po yung toilet and bath natin dito. So ito yung toilet and bath. So di natin nakita kanina sa baba. Pero ito, same size po siya ng toilet and bath natin dito sa second floor. May shower head, may faucet, meron din pong soap holder, tissue holder, water closet, lavatory. So included po yan. Hindi lang po nilalagay dito sa ating actual turnover. Nilalagay po yan sa bawat unit natin bago turnover unit para hindi siya luma or masira. Then meron din siya ventilation na sliding window. May pintuan din po ito na plastic PVC. Hamba natin plastic PVC. Di rin po siya nilalagay para hindi rin po siya masira. Di ba sayang naman? Meron din po tayong pinaka-railings dito. Tara po, sa third floor tayo. Sa ating third floor, sa pangatlong palapag natin, yung ceiling natin, of course, meron na yan. Naka-ceiling na tayo dyan. Naka-drywall na yung ceiling natin or hardplex na yung ceiling natin dito. Lalagyan lang natin siya ng design. Then, kung ano rin yung nakita natin dito ng mga poste, nandito rin po siya. Ganyan rin po siya kakapal. Same po kung ilang outlets, ilang electrical switches, pag mag-partitions tayo, naka-ready po yan. Kung 2 bedrooms, parehas po siya ventilated. Like for example, isang pintana sa harap, isang pintana sa gilid. Okay po. Sliding windows din po iyan. Ito naman yung toilet natin dito sa atin sa third floor. Sa pangatlong palapag natin, yung toilet natin dito, same din po siya. Wrap po yung pagka-finish. Pero complete accessories nga po ito. Hindi lang po naka-stall. Okay po? Okay. So nakita natin yung actual turnover. Papakita namin sa inyo or share namin sa inyo yung dress-up unit. May partitions, may tiles, may furnitures, may appliances. Paano mo siya makikita? Gaano kaganda? Tara po. Dito naman tayo pupunta sa ating dress-up unit. For our dress-up unit, sa car garage tiles natin, meron na siyang car garage tiles. Sa exterior naman natin walang binago. Sa interior lang po. Tara po.
For our dress up units, ito yung dress up unit natin dito kay Trillion Residences. So ito nga yung sinasabi ko sa inyo dito sa dress up unit natin. Sa ground floor natin, andito yung dining, kitchen area. So dito po siya nilagay. Second floor naman, andun yung pinaka-living area natin and one bedroom. Di ba napakaganda? Naglagay tayo ng tiles na kulay brown. Then yung mga walls natin is may mga design na naglagay na rin tayo ng mga nakahanging na ilaw natin, di ba? Kasi yung walls natin, naglagay na rin tayo ng shelves. At the same time, yung pinaka-kitchen countertop natin, ang orientation niya is nakaharap sa atin. Ngayon, pinagilid naman siya na isang mahabang kitchen countertop. Di ba? Pwede itong gawing idea, kaya sabi ko, pwede ito sa malaking pamilya, si Trillion Residences. So, di natin nakita yung service area. Ito yung service area niya. For our service area nga, na pwede nga natin siyang gawing laundry area. So, yung space doon is for the corner unit or end unit po yan. So, pakita nga natin, Mrs. So, dito, kung makikita nyo, mayroon po tayo dito pinaka-emergency exit ladder. Pinaka-emergency ladder natin. Hanggang third floor po yan. So, 3-story natin. So, di ba, safe tayo. Like, for example, may mangyaring emergency. Wag naman sana knock on the wood. May gagamitin tayong emergency exit. Tara po. Dito, makikita nyo na yung toilet. Nagkaroon ng tiles, nagkaroon ng paint. Okay po? Dito sa toilet natin, kung makikita nyo sa toilet natin, yung tiles siya is from ceiling, from floor to ceiling na siya. At the same time, yung ceiling niya, naka-paint na rin po yan. Then, naglagay na tayo ng tiles sa ground floor ito. Katulad ng sabi ko, kasama po yung lavatory, kasama po yung water closet, tissue holder, soap holder, shower head, and faucet during the turnover. Okay po? Second floor, for our second floor, sa footsteps natin, kung makikita yung footsteps natin is naka-vinyl na rin yan. Then meron na tayong pinaka-anti-slip na features para for the safety ng ating mga kabahay. So railings natin wala naman pong binago. Okay po. Dito sa second floor, ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Meron isang bedroom sa pesto ni Mrs. Then ito yung living area. Dito na tayo naglagay ng receiving area, living area. Dito tayo maglagay ng television. Pwedeng-pwede po. Then yung wall natin, nagkaroon ng design, naglagay na tayo ng mga furniture. So di ba, mas nakita na natin yung spacing ng bawat bahay. Sa flooring naman natin, nilagay natin is vinyl para mas madali siyang ilagay. Pwedeng-pwede yung DIY, di ba? For our toilet, dito sa second floor, same lang po siya kung anong itsura ng ating ground floor. Check natin yung first bedroom. For our first bedroom, ito naman po, yung naging ano rito. Dalawang single bed ang nilagay natin dito. Ang ganda ng kulay, oh. Ang gaganda ka mo ng design ng mga wall dito. Pag mag-site visit kayo dito kabahay, makikita niyo yung mga design na ginamit. Ang ganda. Then nakalagay tayong dalawang single bed. Naglagay tayo ng built-in cabinets dito. Di ba? Na-maximize pa natin yung space kasi nagkaroon pa tayo ng mga cabinets. Dito sa gilid na to, pinaka-working table naman natin. Shelves, working table. Kung ikaw ay work from home, pwedeng-pwede. Diba? Kung ikaw estudyante, may ginagawa kang mga proyekto, pwedeng-pwede rin to. Ito yung tema niya naman dito. Yung master's bedroom naman natin is located siya sa third floor. Po. Dito po ay merong 2 bedrooms, isang master's bedroom, isang napakalaking guest room or para sa anak natin. Master's bedroom first. For our master's bedroom, ang laki. Queen size bed, ang ganda ng headboard nyo. Sa kabilang side, built-in cabinet. Ang laki pa ng space niya. Ang laki pa ng space niya dito. May bintana ka dito. Ventilated yung bahay. Si master's bedroom, may sariling toilet, of course. Di ba? Proceed tayo. Sa last and third bedroom. This is our last and third bedroom nga. Double size bed yung nilagay natin dito. Pero kahit anong size po ng bed frames, pwedeng-pwede po. Kasi ang laki ng space sa bawat partitions na ginawa. Pero turnover natin, walang partitions, walang tiles, or walang vinyl. So actual turnover natin is basic finish turnover. Magkano nga ba si Trillion Residences? Updated price, tara po. Okay po, picture from buyers and kabahay. Nakita na nga natin yung site update dito sa Trillion Residences. Di ba? May available pa po tayo dito.
Sa mga naghahanap nga ng malapit ng makapag-turnover, pwede nyo po to through Pag-ibig Financing. May sample computation po. Ilalagay ko po siya dito sa side. Total contract price, reservation, down payment, monthly amortization, and the required income. Di ba po? Pasok ba? Di ba? Napakamura para dito sa Imus Cavite. Welcome po mga virtual assistants natin, freelancers, government employees, OFW, even mga local employees natin. Is welcome na welcome dito. Kung hindi naman po natin mamimit ang required income, kagandahan po dito, kahit hindi po immediate family, is pwede po tayo magkaroon ng co-borrower kahit hindi immediate family. Contact numbers po namin, naka-flash po siya dito sa screen. Globe, Viber, and WhatsApp. Yung mga social media accounts naman po namin nasa comment and nasa description po siya. Future Comparisons Kabahay. Again, kung ngayon pa lang po kayo napapadalaw sa aming YouTube channel, like, subscribe, pindutin niyo po bell button para updated kayo sa mga bagong videos namin katulad nito. Again, this is Randy Salvador. Of course, my wife, si Julian Salvador. This 2025, gamit pa rin po ang susi at tulay tungo sa pangarap niyong bahay.